Maraming salamat sa panunood ng storya natin. Mag-subscribe para maging updated sa bagong videos. E-comment sa baba ang sunod na storya ang gusto nyong ibahagi natin. Lumubog ang araw sa abot tanaw, nagbibigay ng nakakatakot na kulay kahel sa Camp Crame, ang punong tanggapan ng Philippine National Police sa Quezon City. Ang dating masigla at maingay na kumpol ng mga gusali ay ngayon isang digmaan. Ang hangin ay mabigat dahil sa amoy ng pagkabulok at ang malalayong halinghing ng mga patay na muling nabuhay ay umaalingaw-ngaw sa mga walang laman na pasilyo. Hinigpitan ni Officer Marco de la Cruz ang hawak sa kanyang baril, tumitibok ng malakas ang kanyang puso habang sumisilip siya sa basag na bintana ng briefing room ng istasyon. Ang mga kalye sa labas ay isang bangungot, dumadagsa ang mga zombie, ang kanilang mga walang buhay na mata ay naghahanap ng bagong biktima. Mabilis kumalat ang outbreak. Masyadong mabilis. Nagsimula ito sa mga bali-balita ng isang mahiwagang virus na kumakalat sa Maynila. Ngunit sa loob lamang ng ilang oras, nagdulot ito ng kaguluhan sa lungsod. Ang mga nahawa, hinihimok ng kanilang walang sawang gutom, ay sumugod sa mga ospital, paaralan, at maging sa mga istasyon ng pulisya. Bahagya na lamang nakapagbarikada si Marco sa istasyon kasama ang iilang natitirang opisyal, ngunit mabilis na nauubos ang kanilang bilang. Isang bagay lang ang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan. Si Maria, ang kanyang 7 taong gulang na anak na babae ay nakulong sa kanilang kondominium sa Eastwood, ilang kilometro lamang ang layo. Tumawag siya kanina, ang kanyang maliliit na boses ay nanginginig sa takot. "Papa, may mga halimaw sa labas. Umuwi ka na please." Nangako siya na darating siya. Ngunit ang mga kalye sa pagitan ng Camp Crame at Eastwood ay isang bitag na kamatayan. Biglang umingay ang radio ni Marco. "Officer De La Cruz, ito si Sergeant Reyes. Na-secure na namin ang armory pero mauubos na ang bala. Anong status mo?" "Buhay pa," sagot ni Marco. Matatag ang boses kahit kinakain siya ng takot. "Aalis na ako. Kailangan kong puntahan si Maria." "Baliw ka ba? Hindi mo magagawa mag-isa," protesta ni Reyes. "Wala akong choice," singhal ni Marco. Kinuha niya ang isang tactical vest at pinunuin ito ng mga extrang magazine at isang combat knife. Isinabit niya ang kanyang M16 na rifle at tiningnan muli ang kanyang baril. "Kung hindi ako makabalik, sabihin mo sa anak ko na sinubukan ko." Bago pa makasagot si Reyes, patakbo na si Marco. Dumausdos siya palabas ng briefing room at papunta sa madilim na pasilyo. Tahimik ang istasyon maliban sa paminsan-minsang halinghing ng mga zombie. Mabilis siyang kumilos, ang kanyang pagsasanay bilang pulis ay nagpapakita habang nililinisan niya ang bawat silid. Biglang may tumunog na malakas na bagsak mula sa lobby. Tumigil si Marco, ang kanyang daliri ay nakahanda sa gatilyo. Isang zombie punit-punit at duguan, ang uniforme ay sumugod sa kanya. Binaril niya ito, tumama ang bala sa ulo nito. Ang ingay ay nakaakit ng marami pa. 2 ng zombie ang pumasok sa pasilyo. Tumakbo si Marco palabas ng istasyon habang nagpapaputok ng kanyang baril. Tumalon siya sa labas at pumasok sa gabi. Ang malamig na hangin ay hindi nakapagpakalma sa kanyang nerbiyos. Ang mga kalye ay isang sementeryo ng mga abandonadong sasakyan at mga bangkay. Lumuhod siya sa likod ng isang tumaob na jeepney, tinitignan ang paligid. Ang kondominium ay nasa silangan, ngunit ang diretsyong daan ay puno ng mga zombie. Kailangan niyang dumaan sa mga eskinita, hindi ligtas ang mga eskinita. Gumalaw si Marco na parang anino, dumidikit sa mga alley at umiiwas sa mga pangunahing kalsada. Bawat sulok ay may panganib. Nakakita siya ng isang grupo ng mga survivor na nagtatago sa isang convenience store, ngunit masyado silang natatakot para sumama sa kanya. "Mag-ingat kayo," sabi niya, at ibinigay sa kanila ang isang spare magazine. Hindi niya kayang magpabagal. Habang papalapit siya sa Eastwood, mas dumami ang mga zombie. Sumikip ang dibdib ni Marco nang makita niya ang kondominium sa malayo. Napalibutan ng gusali, basag-basag ang mga bintana. Kailangan niyang makapasok. Nakita niya ang isang fire escape sa kalapit na gusali at tumakbo papunta roon. Ang kanyang mga bota ay tumatama sa semento. Agad siyang napansin ng mga zombie, ang kanilang malalagim na halinghing ay pumuno sa hangin. Umakyat si Marco sa fire escape, ang kanyang mga kalamnan ay sumasakit sa pagod. Mula sa rooftop, malinaw niyang nakita ang kondominium.
Kinuha niya ang kanyang binoculars at tiningnan ang mga bintana. Doon, sa ika-12 palapag, lumitaw ang mukha ni Maria sa bintana, puno ng takot ang kanyang mga mata. Buhay siya, ngunit halos imposibleng makarating sa kanya. Ang lobby ng gusali ay puno ng mga zombie at ang fire escape ay barado ng mga debris. Mabilis na nag-isip si Marco. Kailangan niya ng distraction. Nakita niya ang isang gas station sa kabilang kanto. Kung masusunog niya ang mga fuel tank, baka maakit ang mga zombie palayo. Mabilis na kumilos si Marco, tumitibok ang kanyang puso habang papalapit sa gas station. Kinuha niya ang isang flare mula sa kanyang vest at sinindihan ito. Ang maliwanag na pulang ilaw ay nagbigay ng mahabang anino. Itinapon niya ito patungo sa mga fuel tank at tumakbo. Tumalon sa likod ng isang kotse bago sumabog ang gas station. Nagliyab ang apoy at ang mga zombie ay lumiko patungo sa ingay, lumayo mula sa kondominium. Hindi nag-aksaya ng oras si Marco. Tumakbo siya patungo sa gusali, ang kanyang mga binti ay sumasakit sa pagod. Umakyat siya sa fire escape, ang kanyang mga kamay ay pawisan. Habang tumataas siya, naririnig niya ang mga zombie sa baba. Ang kanilang halinghing ay lumalakas habang bumabalik sila. Nakarating siya sa ika-12 palapag at sinipa ang bintana. Maria! Sigaw niya, basag ang boses. Tumakbo ang bata papunta sa kanya, nanginginig ang kanyang maliit na katawan. Papa, dumating ka! Hindi pa tayo ligtas, sabi ni Marco, mahigpit na niyakap ang anak. Kinuha niya ang isang backpack sa apartment at pinunuin ito ng mga supplies. Kailangan na nating umalis. Malabo ang pagbabalik nila sa Camp Crame. Si Marco ay nakapigil kay Maria sa kanyang likod. Ang kanyang rifle ay hawak sa isang kamay habang pinapatay ang mga zombie. Halos makarating na sila nang harangin sila ng isang grupo ng mga zombie. Inilapag ni Marco si Maria at pinaputok ang kanyang rifle hanggang sa maubos ang bala. Hinugot niya ang kanyang kutsilyo, ang kanyang katawan ay sumisigaw sa pagod habang nakikipaglaban ng mano-mano. Sa pag-aakala niya na wala ng pag-asa, biglang umugong ang makina ng isang armored vehicle ng pulisya. Dumaan ito sa mga zombie, pinaputok ang mounted machine gun. Lumabas si Sergeant Reyes sa bintana. Kailangan mo ba ng sakay? Hindi nagdalawang isip si Marco. Kinuha niya si Maria at sumakay sa sasakyan, pumagsak siya sa pagod. Habang patakbong bumabalik sa Camp Crame, niyakap niya ang kanyang anak, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Nakarating sila, ngunit malayo pa ang laban. Naging kuta ang Camp Crame, isang simbolo ng pag-asa sa lungsod na winawasak ng mga patay. Nakatagpo ng ligtas na lugar sina Marco at Maria sa loob ng mga pader nito, ngunit simula pa lamang ito ng laban para mabuhay. Habang tumitingin si Marco sa labas ng kumpol ng mga gusali, alam niya ang isang bagay. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang anak kahit naharapin niya ang mga bangis ng apokalipsis. Babalik ang mga patay, ngunit babangon din ang mga buhay. At handa si Marco de la Cruz na lumaban.